Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Paumanhin na po sa mga malapit ng matulog ngayon dahil gabi. Mahirap po kasing bumati ng magandang gabi ngayong alam kong umaga po dito sa amin. Pero sa lahat po ng naaabot ng pamamahayag na ito, kaya anuman pong oras sa inyong lugar na kinalalagyan, isang maligayang araw po ng pagbati. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Araw po ng Lunes, ngayon po ay September 23. At dalangin ko po na sa araw na ito ay mag-aral tayo at meron tayong matutunan sa ating pag-aaral. Ang pamagat po ng atin pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay What to do in the Valley of Life. Hahanguin po natin ang pag-aaral na ito sa Aklat ni Job, chapter 1, verses 6 to 22. Mga minamahal na mga kapatid, it has been said that Job lost everything during this time of affliction. Alam natin ang kwento nito, no? Sa mga nagbabasa na ng Biblia, sa mga mananampalataya, wala po yatang Christian na hindi nadaanan ang kwento ni Job. Sa kasaysayan ni Job, nabasa nating nawala sa kanya talaga ang lahat. No? Yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang mga anak, at yung kanyang kalusugan. Meron pong naiwanan, yung asawa naiwanan, at alam natin kung bakit naiwanan yung asawa, kasi nung kalaunan, yung asawa ay nag-e-encourage pa sa kanya na sumpain na ang Diyos para mawakasan na ang kanyang buhay. Pero in spite of the losses na na-experience ni Job, may isang bagay na hindi nawala sa kanya. At ito ay ang kanyang pananampalataya at ang relasyon niya sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, when the bottom fell out of Job's life, he still maintained his confidence in the Lord. In doing so, he demonstrates to us what our duty to the Lord when we are in the same situation just like him. Alam nyo, yun pong pinagdadaanan ni Job ay pinagdaanan din ng maraming mga tao sa banal na kasulatan. Maging si David ay merong kataga tungkol sa bagay na ito sa Psalms 23 verse 4. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ito. Sabi po ni David, "Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Mga minamahal na mga kapatid, ito po ay realidad ng buhay. Lahat tayo ay dadaan doon sa mga dark or darkest valley of life. Tingnan po natin ito at atin munang basahin ang talata na ating pagbubulayan. Medyo mahaba-habang basahan po ito. Kung meron po kayong mga Bible, buksan nyo po ito sa Job chapter 1. At kung anumang translation ng Bible meron kayo, pero kung wala, pwede nyo naman po akong pakinggan habang binabasa ko ito. So, ang sabi po, one day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." "Does Job fear God for nothing?" Satan replied. "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hand, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you on or to your face." The Lord said to Satan, "Very well, then everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord.
One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabines attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heavens and burned up the ship and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you." At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y pagbubulay-bulayan natin. If there is one common phrase sa mga binasa nating talata, ay yung katagang, "I am the only one left." Ito po mga kapatid ay mga taong tagahatid ng balita kay Job kung ano ang nangyari. At ang mga taong ito, ang sabi, hindi pa natatapos magsalita yung isa, dumating na uli yung isa para maghatid ng hindi magandang balita. Mga kapatid, gaano ba karaming masamang balita ang kaya lang nating i-handle? Gaano ba karaming mga problema sa buhay ang kaya lang nating i-handle? Di ba ho, napakahirap. Minsan isa lang halimbawa, na-scam ka o nalugi negosyo, nawala ng trabaho, di ba ubod na ng bigat? Yung bang alam mong maraming umaasa sa'yo, meron kang mga bayarin, may mga suliranin kang financial, para bang it is so hard and too big to handle for each one of us. Pero ito po mga kapatid, ang akala natin, yung mga pangyayari kay Job, ay nangyari ng may mga pagitang mga araw, o kaya may mga linggong pagitan. I would like you to put in mind na walang pagitan mga kapatid ang mga pangyayaring ito. It probably happened in just an hour. Kasi ang sabi po, hindi pa natatapos yung isang magsalita, meron na namang dumarating. So kung tutuusin mga sa loob ng 5 minuto, nangyari ang lahat ng ito sabay-sabay. Sabay-sabay. At dahil po mga kapatid, merong nagbabalita kay Job, merong itinitira talaga ang sitwasyon at pangyayari para may makapagbalita. I am the only one left. Yun po yung common phrase na nakikita natin na sinasabi noong tagapagbalita. Ako na lamang po ang natira. Yung lahat ng hayop, patay. Lahat ng camel, patay. Kinuha. Lahat ng mga kinuha ng kaaway. Yung mga anak nyo, 10, patay lahat. Ako na lang ang natira. So mga kapatid, ang punto na nais kong pagtuunan natin ng pansin sa ating pag-aaral ay ito. Everyone goes through difficult times. In fact, there has never been a human life that was free from burdens and cares. Ito ang katotohanan. Kaya pag meron kang pastor na narinig na kapag ikaw ay Kristiyano, malayo ka sa mga suliranin, hindi po yun totoo. Pag meron kang pastor na narinig na kapag ikay na born again na, hayay-hay na ang buhay, hindi po yun totoo.
Pag may nagsabing lumundag ka lang, magpalakpakan, magpuri sa Panginoon, okay na ang lahat at tayo ay magiging maginhawa, hindi po yun totoo. Huwag po kayong magagalit sa inyong lingkod, pero hindi po ako tagapagdala ng masamang balita sa inyo, pero ito ang totoo. Everyone goes through difficult times. Wala pong tao na nabuhay sa mundong ito na hindi nakaranas at naka-experience ng tinatawag na burden and cares. And this shouldn't surprise us because the Bible tells us that these things or those things are going to be this way. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, hindi po yun magbabago. Meron po kasing tinutupad na layunin ang mga pangyayaring ito. Hindi po natin naiintindihan pero iyon ang realidad. Tingnan natin ang ilang talata ng Bible. Job 14:1. Kay Job na nanggaling yan. Ang sabi ni Job, mortals, sino yung binabanggit na mortals dyan? Yung born of woman. Sino yung born of woman? Ikaw, ako, lahat ng tao na mortal at ipinanganak ng isang babae, ano ang sabi? Are of few days and full of trouble. Sa lingwahe ko po, ang aking explanation dyan, kung ako ang magsusulat niyang Job 14:1, pwede kong sabihin, ang tao, kapag ikay tao, ay maiksi lang ang buhay at puno ng suliranin. Yun po ang ibig sabihin niyan. Ang buhay ng tao ay maiksi at puno ng mga suliranin. Tingnan po natin, meron pa siyang sinabi sa chapter 5 verse 7. Sabi ni Job, yet man is born to trouble. Aba, napakabigat naman yan na ang tao ay ipinanganak sa suliranin. As surely as sparks fly upward. Kung papaano yung aso, yung pag nagsiga ka, magliliparan yung aso, yung maliliit na spark ng apoy, siguradong lilipad pataas, ganun din naman ang taong ipinanganak ay makararanas ng suliranin. Assure, ang sabi, assure the sparks fly upward, so is a man born for trouble. Sa John 16:33, sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world, anong sabi? You will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Bagamat sa dulong bahagi, binigyan tayo ng pag-asa na mayroong kakayahang magtagumpay dahil sa lakas ng Panginoon, dahil na pagtagumpayan niya ang mundo, isa lang ang tema na nais ipahayag dito. Sa mundong ito, hanggat nandito ka, meron kang suliranin. Si Saint Augustine put it this way. Sabi ni Saint Augustine, God only had one son on this earth without sin, but none without suffering. So, maganda yung sinasabi ni Agustin. Ano po? Ang Diyos ika, may isa lang anak, at naparito siya sa mundong walang kasalanan, pero ang lahat, hindi maaring hindi dadanas ng pagdurusa. So, when these times come upon us, we can react two ways. Two ways. One, either move toward God, or two, we can move away from God. Pag dumarating po mga kapatid, ang mga ganitong pagsubok, dalawa lang ang inaasahan. Ikaw ay tatakbo palapit sa Diyos, magtitiwala at aasa sa Kanya, o ikaw ay lalayo at tatakbo away from God. Ito po yung goal ni Satanas eh. Ito yung inaasahan ni Satanas. At naniniwala si Satanas na ang estratehiya, ang kanyang teknik na hindi nagbabagong pagsubok sa buhay ng tao, pagbibigay ng pagdurusa, pagpigil sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos, ay magtutulak sa tao para lumayo sa Diyos. Ito ang sabi niya sa Panginoon. Kaya lang naman, naglilingkod sa iyo yang si Job. Kaya lang naman nagtatapat sa iyo yan.
Kasi you put a hedge on him. Binakuran mo siya, binigyan mo siya ng bakod, ng pag-iingat, ng pagpapala, hindi lang siya at ang kanyang sambahayan. Doon tama po si Satanas. Tama po si Satanas sa bintang niyang yun. Kasi ang Diyos naman po, totoong binabantayan ang kanyang mga anak. Totoo naman pong under the protection ng Diyos ang kanyang mga anak. We have a hedge. Nobody can do anything on the children of God without God's knowledge. Panampalatayanan niyo po yun. Subalit, alam natin na nakikialam si Satanas sa buhay natin. Pero hindi niya po tayo pwedeng pakialaman beyond what the Lord allows. Amen? And take note mga kapatid, ang pagsubok ng buhay ay may iba't ibang epekto sa bawat tao. Trouble affects folk differently. Sabi nga yun daw pong trouble, katulad ng hot weather, it can sours a milk, but it sweetens the apples. Ano pong ibig sabihin? Yung parehong klima, para sa iba, ay ubod ng init, pero yung para sa naglalaba, na gustong makatuyo ng damit, pagpapala ang matinding sikat ng araw. Amen mga kapatid. Naranasan niyo po bang magbilad ng palay? O kaya magdaing ng galunggong? O ano mang gusto ninyong daingin? Ano po ang inyong panalangin? Di ba ang panalangin ninyo sana'y matinding sikat ng araw. Sana'y uminit, sana'y umaraw. Pero para doon sa magpapakasal at may handaan sa buwan ng Hunyo, ang dalangin ay sana ay umaraw at huwag umulan. Pero para sa mga magsasaka na nangangailangan ng tubig sa kanilang pananim, ang dalangin ay umulan sana. Kung bagyo nga, di mas okay pa para mas maraming tubig. Pero mga kapatid, bawat pangyayari ng buhay, bawat sitwasyon, may iba't ibang epekto sa bawat tao. For this message, I would like to draw from the experience of Job. I would like to show you that Job performed certain duties while in these dark valleys of life. And what he did was a testimony to you and me. Kaya laging ginagamit na illustrations, analogies, ang buhay ni Job. Kasi dito makikita natin ang mga tamang asal na dapat taglayin ng mga Kristiyano sa mga panahon na dumadaan sila sa mga pagsubok ng buhay. And as we look into this passage, let me share with you the experience of Job, and in doing so, I would like to speak to you on the subject of what to do in the valley of life. 1. In the valley of life, there must be a devotion to God. That is one requirement. If you have a good and deep devotion to the Lord, yun ang unang-una mong armas sa pagdating ng mga dark valleys ng buhay. Ano sabi sa Aklat ni Job, chapter 1, verse 20? At this, Job got up, tore his robe, shaved his head, and then he fell to the ground in worship. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Both of these are acts. Acts were signs that Job was in mourning and that he was devastated. But the fact that he worshiped proved that he was not broken. Opo, yung pagtanggal, pagsira ng kasuotan, total nawala na rin lahat. Sige, tanggalin mo na rin ang kasuotan ko, okay na akong hubad. Tanggalin mo na rin ang aking buhok, kalbuhin mo na rin ako. That was an act of complete devastation. Pero the fact na sa dulo sinabi, he fell to the ground in worship, palatandaang yung kanyang debosyon sa Diyos hindi nawala. Katulad po ito ng mga tao sa Biblia sa Bagong Tipan
na sa kabila ng ikinulong doon sa bilangguan, sa halip na magnguy-ngoy, ang ginawa ay umawit ng papuri sa Diyos. Si Pablo at si Silas, example ng mga bagay na ito. Alam niyo mo mga kapatid, all that Job lost, many of us would have reacted in anger and frustrations. Many would have turned on the Lord and cursed His name, but not Job. Nabanggit ko na yan kanina eh. Tayo minsan, nawalan lang ng trabaho, parang nawala na ang lahat. Minsan, iniwanan lang ng asawa, parang wala nang lahat ang buhay. Mga minamahal na mga kapatid, alam ko pong masasakit na karanasan yung mga binibigay kong example at illustration. Pero sana kapag dumating tayo sa mga bagay na yon, huwag nating kalimutan ang ating debosyon sa Diyos. Tatanungin kita kapatid, ikaw na nakikinig sa akin, anong mga nakapagpipigil sa iyo para ikaw ay huwag sumamba? Be honest. Anong mga pumipigil sa iyo para huwag kang pumunta sa simbahan? Anong pumipigil sa iyo para huwag kang magbasa ng Biblia? Huwag makinig ng sermon? O kung nadaanan mo tong mensaheng ito ngayong umaga, ano yung magtutulak sa daliri mo na i-scroll ito at lumipat ka sa ibang page o mag-scroll sa Facebook ng ibang mga bagay? Ano yung nakakawala ng interest sa atin mga kapatid sa mga bagay na dati naman nating devotion? Most of the time, sasabihin ko po sa inyo, yung mga dark valleys ng buhay, sa halip na maglapit sa atin sa Panginoon na siyang dapat na layunin nito, ay nagiging dahilan para tayo lumayo. Minsan isang katiting na pitik lang sa buhay natin, laglagan na tayo, takbuhan na tayo. Pero si Job, hindi. Why? Because he has a devotion, deep devotion to God. My dear brothers and sisters, we ought to ask ourselves what it would take to make us turn on God. When Job considered this, his response is recorded in Job chapter 13 verse 15. Lumundag po tayo. Nangyari na po yung mga problemang ito, naranasan na niya yung mga dark valleys, pero sa Job 13:15, ano sabi? Though he slay me, yet will I hope in him. I will surely defend my ways to his face. Kaya ba nating sabihin sa Panginoon, sige Lord, kahit patayin mo ako, I will stick to my devotion. I will stick to my faith. At ito po mga kapatid, ang naging instrumento ni Job kung bakit lahat ng ibinuhos sa kanya ni Satanas ay kanyang napagtagumpayan. Dahil nakakondisyon na yung puso niya. Malinaw sa kanyang isipan, mamamatay naman tayong lahat sabi niya. Diba, binanggit ko na yung mga verses kanina, ang buhay naman ng tao talagang may trouble. Alam yun ni Job. Kaya nga, ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid na po, kapag ang lahat sa buhay nyo mukhang very smooth, kapag ang lahat ng bagay sa buhay nyo ay nakukuha nyo on a click of a finger, na parang perfect ang takbo ng buhay mo, kabahan ka. Kabahan ka kapatid. Baka pagdating ng isang medyo madilim-dilim na bahagi ng buhay, bumigay ka. Kaya during this moment na ikaw ay sumasagana, sa panahon na ikaw ay maayos ang takbo ng buhay, lalo mong laliman ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala, at ang iyong paglilingkod at devotion sa Diyos. Job says that even if the Lord takes his life, he will still trust in the Lord. Now, what about you, kapatid? We always need to remember that the pearl, which is so prized and value, is the product of suffering. There would be no pearls were it not for pain. Screenshot nyo po yan. Magandang screenshot yan. At gawin natin mamayang timeline sa ating mga Facebook. Alam niyo po ba kung paano nabubuo yung perlas?
Alam niyo po, ginagawa na nga yan ng mga pearl planter eh. Yung kabibe o yung talaba. Ano po? Ang gagawin po nila, lalagyan nila ng buhangin yung ilalim ng talaba. Po, yung buhangin po na yon, ang gagawin po ng talaba, babalutan niya po yon ng enamel, no? Yung po'y paraan ng perlas para proteksyonan yung kanyang sarili, anumang mga foreign materials na pumapasok sa loob ng kabibe, ang ginagawa po niya, tinatakpan niya po yun. Para hindi irritating sa kanya. Because any foreign object will be irritants. Pag binabalot na po yun ng talaba, doon po nabubuo yung perlas. At yung perlas na yon, kapag nakukuha natin sa talaba, di ba, ang ganda-ganda. Ang gandang tingnan. Pero yun po ay hindi nabuo ng madali. At hindi po yun nabuo dahil masaya yung talaba. Yun po ay nabuo dahil yung talaba are experiencing pain and suffering. Alam niyo po ba sa buhay natin, ganun din. May mga bagay na nabubuong maganda, hindi dahil sa tayo'y masaya, kundi dahil tayo dumadaan sa mga dark valleys ng buhay. Di po ba ang sabi? Perseverance produce what? Character. Ganun din yun, mga kapatid. Yung trials natin, nagtutulak sa atin to persevere. And perseverance produces character. So it is in the kingdom of God. We need to remember that the pearl is so prized and valued, but there will be no pearls were it not for pain. Ganon din sa kaharian ng Diyos. God's brightest stars are those who have endured the most suffering. Amen? So when trouble comes, be like the vine clinging to the tree. If the wind blows one way, you will be sheltered from its force. Kaya, never quit. Hang on. Hang on to your devotion. Ito po yung unang pangunahing kailangan. There must be a devotion to God. Pangalawang bagay na pwedeng dapat gawin when you are in the darkest valley of life, there must be a dependence upon God. Yan po ang ating mababasa sa verses 21 and 22. Ang sabi po ni Job, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Andun yung kanyang complete dependence. Ang Diyos ang nagbibigay, Diyos din ang siyang babawi. Kaya ba nating panghawakan yan, mga kapatid? Kahapon po ako ay nag-dedicate na naman ng isang bagong sasakyan. Ano bang sasakyan yung jeep? Ano po, jeep? Napakaganda. Leather, yung upuan, yung kanyang shipstick ay hindi na po cambio. Pinipihit na lang na gano'n. Ang ganda. Tuntua po ako. Congratulations kay kapatid na Hatch at kay kapatid na Nancy Dumali. Sila po ang may-ari ng sasakyan. Pero alam niyo po, bago namin ipanalangin at bago namin itinalaga ang sasakyan, isa lang ang sinabi ko sa kanila. Ang Diyos ang may-ari nun, hindi sila. Ang bawat bagay na meron tayo sa buhay natin, tayo ay katiwala lamang. Katiwala tayo ng ating buhay, hindi natin sigurado kung meron pa to bukas. Katiwala tayo ng ating relasyon, ng ating asawa, ng ating mga anak, hindi natin alam kung bukas ay lalayas na sa atin, wala na sa atin, o tayo ay, kukunin na ng Panginoon. Hindi natin tiyak. Katiwala lang tayo ng mga bagay na meron tayo. Ari-arian, laman ng bangko, yung sweldo, kinikita, trabaho, lahat yan, katiwala lang tayo. Dalawa ang pwede nating gawin sa mga bagay na yan. Tanggapin na ito'y pribilehyo kasi nga po, kung marami ka ng mga bagay na ito, isa lang ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ng marami.
At dahil pinagkatiwalaan ka ng marami, meron kang mas malaking responsibilidad. Dalawang bagay ang dapat tingnan. Una, privilege and responsibilities. Dahil ikaw ay binigyan ng Diyos ng mga bagay na yan, dapat maging mabuti kang katiwala ng mga bagay na yan. But at the end of the day, ang sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay niyan. At ang Diyos ang babawi niyan. Amen? So, napakaganda na paalala ito. When Job opened his mouth, it was not to complain or to whine. When he spoke, it was to the praise of the Lord and to the declaration of his continued dependence upon the power and the will of God. Mga minamahal na mga kapatid, when we are traveling through the valley, it would do us well to remember a few truths that are easily forgotten by us. Pag nandun ka sa dark valleys ng buhay, narito ang ilang katotohanan na sana ay maaalala mo kasi madalas nalilimutan natin ito. Ano-ano yon? Allow me to refresh your memories. 1. If you are in the valley, God's way are not our ways, so we will never figure Him out. Ito ang una mong isipin. The ways of the Lord are not my ways. Ang plano ng Diyos, minsan ay hindi ko plano. Ang isipan ng Diyos ay hindi ko isipan. Kaya, kung sa pamamagitan ng payak kong isipan, uunawain ang lahat ng mangyayari, madidisappoint ka lang. Hindi ka inuutusan ng Diyos na sa dark valley ay i-figure out mo kung bakit nangyayari ito. Ang sinasabi ng Diyos, in the darkest of valley, you don't need to figure it out, you just need to trust Him there. Kasi po ang realidad, di naman natin siya talaga maiintindihan. Ang linaw ng Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. How can we understand the Lord and what is happening? Sa tingin nyo ba naiintindihan ni Job yung nangyayari? Sa tingin nyo ba alam ni Job na ito'y isang pagsubok na duel between God and Satan? Hindi niya yan nauunawaan. Tayo alam natin yung nangyayari eh. Para tayo naka-drone na minamasdan natin sa ibaba yung nangyayari sa buhay ni Job, na nakasaksi tayo sa mga kaganapan kasi alam na natin ang kwento. Pero ikaw kapatid, alam mo na ba kwento ng buhay mo? Mangyayari bukas sa mga susunod na araw? O yung nangyayari nga ngayon, clueless tayo eh. Nakuha niyo po mga kapatid. And di natin ito lubusang mapag-uunawa. Pangalawang bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan sa valleys, we can produce nothing through self-effort. So we must trust Him for everything. Alam niyo minsan mga kapatid, kaya lalong lumalala ang problema, kaya lalong nagkakaloko-loko, tayo ang gumagawa ng paraan para solusyonan ang mga bagay na ito. Tayo ang gumagawa ng paraan para yung ating sarili ay ma-relieve natin sa pain, sa suffering, at sa suliranin. And most of the time, our actions and decisions are in contrast to what the Lord plans. Tama mga kapatid? Halimbawa, nawalan ng trabaho. Sa halip na maghanap ng trabaho, sa halip na ipagkatiwala sa Panginoon, na meron siyang ibang mas magandang plano para sa trabaho, ang nangyayari, naghihimutok, nagngunguy-ngoy, naglalasing, at nadidepress, at kung ano-ano pa. Minsan, gustong gumanti sa kumpanya, sisirain yung kumpanya, magrarally mag-isa, at kung ano-ano pa. Those are not proper. Take note mga kapatid, we can produce nothing through self-effort.
Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayong mabibigat na mga bagay sa buhay, pagtiwalaan mo ang Diyos sa lahat. Dahil ang sabi naman po ng Biblia, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Huwag niyong kalimutan, apart from me, sabi ni Jesus, you can do nothing. Amen? Yun din ang binabanggit sa Matthew 6:33. Ano po? Seek ye first the kingdom of God, all His righteousness, and all these things, according to Jesus, will be added unto you. This doesn't mean, take note mga kapatid, this doesn't mean that we are to sit down and do nothing. It does not mean that we are to seek the Lord's will then actively pursue it until the Lord gives us something else to do. Yun po ang ibig sabihin niya. Pangatlo, ano pa? We can accomplish nothing through worry. And this is one thing that people most of the time do. They worry. E ang tanong, meron bang ma-accomplish kapag nag-alala? Sabi po ng Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Sabi po rito, present your request to God. Hindi po guaranteed yan that your request will be given. But when you are in constant prayer, petition, and thanksgiving, and you are presenting your request to God, ang pangako ng Diyos, yung kanyang kapayapaan, na hindi kaya ng ating mga isipan, ang siyang magbabantay sa ating puso at isipan. Amen? Sabi ni Mark Twain, I am an old man and have known many troubles, but most of them never happened. Can you imagine? Matalinong tao to si Mark Twain. Sabi niya, tumanda na ako, matanda na ako, at nakita ko at naranasan ko ang madaming kinatatakutan ko ang maraming problema, pero yung mga kinatatakutan ko hindi naman nangyari. And too often, we beg trouble by worrying about things we simply cannot change. There are things in life that will happen and will surely happen. Ang kailangan lang natin gawin, pagtiwalaan ng Diyos, dahil wala naman tayong kapangyarihang baguhin ang mga pangyayaring ito. Amen? Trust is the only option we have, and it is the only option that will work. Worrying will not. Being angry will not. Being depressed will not. The only option is trust the Lord in it. Amen? Yung huli, pang-apat. Tandaan, every trial, no matter how bad it is a good thing for you. Lagi ko itong sinasabi. Kayong mga tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa, lagi niyong naririnig na ang anumang mga suliranin ng buhay, fertilizers ng buhay yan. Kasi tayo bilang mga halaman, parang mga halaman, natanim. Kahit tayo sa mabuting lupa natanim, kailangan ng abono at ng pataba para tayo lumago at magbunga. At yung mga dark valleys na yan, dyan yan, hinuhubog at yan ang mga fertilizers that will enable you to grow more. Sabi ni Pablo, 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Can you imagine that? Yung pansamantala daw na suliranin ay nag-a-achieve ng higit na malaki sa eternal glory that far outweighs them all. Isa pa ho, Romans 8:18. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hindi ko na lang naisama, meron pa yung Romans 8:28. Sabi ni Pablo,
For all things work together for good to them who love the Lord and called on His purpose. Tandaan, every trial, no matter how bad it is a good thing for you. God is merely molding you into His image. Amen? So in the blackest night, in the darkest moment, God is working out His plan for your life. Amen po ba mga kapatid? And on that moment, you can depend on God. He will never fail you nor forsake you. Hebrews 13:5. He will come through you and for you. Marami pong mga mananampalataya nakakalimutan natin ang katotohanan ito. Ito po. Sabi nga, why trust when you can worry? Yet the Bible teaches us far different approach. The Bible asks, why worry when you can trust? So ano daw po yung mga pangangailangan dapat gawin kapag nasa valley? 1, there must be a devotion to God. And 2, there must be a dependence upon God. Punta tayo sa pangatlo. There must be a diligence before God. Mababasa natin yan sa verse 8. Sa Job 2, verse 8. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it. As he sat among the ashes, no, sama na natin yung verse 9, no? His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." So while it is true that men are to trust God in everything, we are still expected to do something that we can do. Let us notice verse 8. Tanong, may magagawa ba si Job sa oras na ito para pagalingin ang kanyang sugat? Palagay ko po, sa inyong palagay, wala. Ito po. Meron kayang pwedeng gawin para mawala man lang yung kirot. No? Halimbawa, kagaya ni Doc Willie Ong. No, wala na siyang magawa. Talagang yung kanyang sakit ay cancer. Po. Sarcoma. Ito po ay rare cancer. At ang sarcoma na ito ay hindi basta maliit lang, kundi 16 cm, sabi niya. Nasa pagitan ng kanyang spinal column at ng kanyang puso. Nakita niyo naman yung mga video ni Doc Willie O ngayon, payat na payat, ano po? Ngayon ang tanong, sa ganong sitwasyon, anong pwedeng gawin ng isang tao? Buti nga ngayon, may mga technology, mayroong mga medisina, may doktor, mayroong ang tawag doon, chemotherapy, may radiation. Nung araw, anong pwedeng lapitan ni Job? Anong pwedeng puntahan ni Job? Wala. Bagamat siya nagtitiwala sa Panginoon, anong pwede niyang gawin? So siguro para maibsan yung sakit. Para makatulong sa kanya, ano ginawa niya? Yung mga palayok na basag. Kinuha niya ito at ito ang ipinangkakayod niya sa mga langib at kanyang sugat. Maybe by doing so, nakaka-relieve ito ng pain. O ng kate. Kasi pwedeng makate. Alam niyo po, minsan hindi mo malaman yung kate at saka yung sakit, parehas lang yan, ang hirap tiisin. Hindi po ba? Karanas na po kayo na may bungang araw. Kaya niyo po bang matulog nung napakakati ng likod niyo? Hindi po ba? At kailangan may kamot. At pag nakamot po yung isang bungang araw na siyang pinanggagalingan ng sakit, di ba ang sarap? Minsan parehas lang yan. Yung kati at yung sakit, it's the same. Ang hirap niyang i-tolerate. And at this point in time, si Job, hindi naman siya basta maghihintay na lang ng, o sige Lord, alam ko, ikaw naman nagbibigay, ikaw rin ang bumabawi, bawiin mo na nga ako ngayon. Patayin mo na nga ako ngayon. Hindi ganon. Meron siyang ginawa on his end to relieve at least some part of the pain that he was experiencing. Kumuha siya ng pottery, broken pottery.
Verse 2:8 finds Job sitting in the ash pile, scraping his sores with a piece of broken pottery. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, Job cannot do much. But even in his valley, he is doing all that he can. Ganon din tayo. Opo, minsan wala naman tayong control talaga. Pero hindi nangangahulugan, nanganganga na lang tayo. Meron tayong pwedeng gawin. And 1 Corinthians 15:58 says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Ano man daw yung ginagawa mo, hindi yan walang silbi. Naalala ko ang isang kwento ng isang salesman na naligaw, nakarating siya sa isang direksyon ng isang magsasaka, dilapidated na yung bahay at sira-sira na yung kanyang mga tinitirhan, napakalawak ng lupain. No? So ang tanong ng salesman, ano ba ang dating tanim ng iyong lupain? Ang sabi niya, palay. Bakit hindi ka nagtanim ng palay? Nako, ang daming damo. Hindi siya nagtanim dahil maraming damo. Kung maraming damo ang palay, ba't hindi ka nagtanim nung matibay sa damo? Katulad ng mais. Nako, kung mais naman, ang dami namang mga, yung mga hayop na pumapatay doon sa mais. Kung merong mga hayop na pumapatay doon sa mais, bakit hindi naman sinubukan mong itanim patatas? Nako, kung patatas naman, meron din tinatawag ngayon na potato bugs. So, somewhat puzzled, yung salesman, nagtanong ng one final inquiry. Ang sabi niya, kung hindi po pwede ang patatas, bakit hindi ka na lang nag-alaga ng baboy? At least, meron kang ginagawa. Ang sagot ng farmer, nako, merong African swine flu at saka foot and mouth disease. mga minamahal na mga kapatid, ito'y tugon at sagot ng maraming mga Kristiyano na natatakot kumilos at gumawa ng anumang bagay na kaya niya pang gawin dahil laging merong katuwiran. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Si Job, sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa kanya, kung iyon man lang pag-scrape ng langib sa kanyang sugat ang makapagpapaginhawa, patuloy niya yung gagawin. Di siya tutunganga at siya ay kikilos sa paraang kaya niya. Amen? Notice that Job, tandaan po niyo, never allow your problems and trials to cause you to quit on God. Be diligent in your walk with the Lord, and He will surely bless you for His glory. Amen? Job used a piece of broken pottery to scrape himself. The lesson is this: those who have broken can be used by the Lord to help others who are being broken. Maganda hong screenshot din yan, mga kapatid, para ma-post sa inyong Facebook timeline. Si Job, gumamit siya ng mga basag na palayok para i-scrape yung kanyang mga sugat. Ang lesson sa araw na ito, yung mga basag ay pwedeng pakinabangan noong mga ibang basag. Ano pong ibig kong sabihin? Kung ikaw man ay basag ngayon, durug ka man, nandun ka sa darkest valley, yung karanasang yan
ng iyong pagkabasag, katulad ng palayok na yan, katulad ng palayok na ginamit ni Job na basag, pwede ring pakinabangan ng ibang noon pa lang nagsisimulang mabasag. I hope nakuha niyo po yung aking analogy. When you have been through the valley, you know how to help others who are coming alongside with you. Remember, when you are in the valley, to learn all the lessons which God wants you to teach and learn. Oh, God wants you to learn. When you are in the valley, God is teaching you. Then you come out the valley, you will be able to help others on what you experience. Amen? So ano po yung mga bagay? What to do in the valleys of life? 1, there must be a devotion to God. 2, there must be a dependence upon God. And 3, there must be diligence before God. And the last, there must be a declaration about God. Ano sabi ng verse 10? He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Nakita natin sa verse 9, ang sabi ng asawa ni Job, "Naku Job, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na." Maybe that was the last ditch effort na pwedeng gawin ng tao na gusto nang sumuko. Kasi yun lang naman ang hinihintay ni Satanas eh. Sumpain niya ang Diyos. Pero anong sagot ni Job? "Shall we accept good from God and not trouble? You foolish woman." So throughout his ordeal, Job never badmouthed God. He never stopped praising the Lord, even during the darkest hours of his trials. This great faith is on view in Job 1:21 when he said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. And sa verse 10, he replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Mga kapatid, we would do well to remember that one of the surest way of the valley, out of the valley rather, is to exalt the name of the Lord. The saints who learns to praise the Lord even when in the midst of trials and difficulties is a saint who probably isn't aware of the valley. People who focus on their problems are people who have many problems. However, people who focus on the Lord are people who walk through their valleys with grace. These people have problems, but their focus is on the Lord and not on the valley. Sabi nga though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Sabi ni David, the valley is not a place for running. It is also not a place for camping. It is a place of walking. Kailangan mong daanan at kailangan mong lampasan. Amen? Now, in conclusion, are things rough around your place right now? Are you heading to the valleys right now? Or maybe you are in a valleys right now? Are you in one of life's deep, dark valleys? Mga kapatid, if you are, then I trust you know what to do. You need to bring that need and that burden to Jesus and let Him take care of it. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa.